Yan, hello mga guys, welcome ulit sa ating channel. Ito po ulit si JR TV. Dito naman po tayo, sisilip naman po sa Metro Manila Subway Project naman, para naman po sa Quezon Avenue Station naman. Kaya samahan nyo po ulit ako mag-ikot-ikot guys. Nandito po muna tayo malapit sa Quezon Avenue, corner EDSA po. Yan, nandito naman po muna tayo sa footbridge. Mag-update po kasi tayo ng Metro Manila Subway Project. Yan, so ito po yung paligid ng ating Quezon Avenue corner EDSA naman po. Yan, so time check po natin ay mga 4:02 na ng hapon. Yan, meron na din po nagtatayuan dito ng mga building, matataas na po. At saka maging dito din po. Ayan, ibali dalawa. Nandito po yung DILG office. Yan, dito din po makikita din naman po natin yung underpass dito sa Quezon Avenue naman po, na napakahaba po, na tumagos po ng EDSA at saka po ng Miriam. Tama ba kung Miriam? Oo. Yan, nakalimutan ko yung road doon banda. Ayan, di ba dalawa pong kanto yung tinagusan netong underpass. Yan, dito naman po sa kapila, ito naman po yung Centris. Yan, ito naman po yung Centris natin, yung SM naman po. Yan, di ba ito naman po yung ating Metro Manila Subway Project para naman po sa Quezon Avenue Station. Grabe, ang dami po nila mga materyales na nakalatag dito, no, para gumawa po ng isang station na umaabot po ng bilyon para dito sa project na to. Kaya abangan lang natin naman kung ilang taon po ito para matapos naman po. Yan, so ang dream po ng ating Pangulo na sana po matapos po ito ng 2028 bago po siya bumaba po, para magamit na po ng ating mga kababayan. Yan, so ito na po yung Metro Manila Subway Project po, no. Ang laki na po ng pagbabago dito sa subway na ginagawa dito. Ngayon, no, grabe po yung improvement dito, napakalaki po. Bali, JICA po ang nag-funded nito din, itong ating project dito sa subway. Kumbaga yung JICA po, yan Japan, isa sa biyasa po para gumawa po sa train system o kaya mag-isa subway po. Yan, ngayon po ay Sunday pa rin, December 28, 2025 po. Yan, nandito pa rin po muna tayo sa area po ng EDSA. Ayan, nakikita din po pa rin natin yung tulay na gawa din po ng Japan, diba? Puro funded po ng Japan yung ating mga infrastructure na ginagawa po. Ayan, pagka funded po ng ibang bansa, ayan, matitibay po yung mga project. Ayan, depende na lang po sa ating gobyerno kung matatapos po nila agad yung right of way. Ayan, on the spot po magsisimula na po yung ating Japan para simulan na po yung mga project dito sa ating lugar. Ngayon, bale, ito po yung paligid, no, ng ating Metro Manila Subway Project. Yan, laki na po ng improvement dito, grabe, no. Iba talaga sila magtrabaho, ang bilis. Yan, tapos ito naman po yung ating MRT. Wala pa po tayo nakikita na Dalian train na dumadaan. Kailan kaya ilalabas yun, no, yung mga Dalian train. Yan, meron na din pala sila dito na hukay, no, sa ilalim.
Yung unang nakita ko dito parang wala pa to pero eto, ang laki na ng improvement dito. Ayan, no? Ilang hukay na kaya to, no? Gaano kaya kalalim yung ginawa nila? Parang underground na fifth floor din kaya ganong kalalim o masigit pa. Ayan, so ito po yung mga project dito. Ayan, malapit po yan dito sa may Bertis North. Ito po naman ay pagmamay-ari po ng Ayala Land Corporation po. Di bali, unti-unti na po nagtatayuan yung mga building dito at lalo pa po itong dadami once na ma-develop na po o gumana po na po itong ating Metro Manila Subway Project. Ayan, mas magiging ma-develop po yung ating Quezon City at mas lalo pa pong lalago ang ekonomiya dito. So ito po yung mga tambak, ang dami pa pong materyales na nakatambak dito. Grabe yung project dito. Ayan. Sa ngayon po Sunday, wala po sigurong trabaho ngayon. Kaya sana abangan natin na dumating yung time na makakasakay na po tayo dito sa Metro Manila Subway Project. Kahit na po partial pa lang ang pagkakaalam ko, hanggang sa may Ortigas lang po muna, hanggang dulo po ng Shaw Boulevard yung magagamit po. Tapos yung iba po kasi may mga problema pa po sa right of way, kaya hindi pa po na-award sa ating mga contractor po. Yan, so silipin lang po muna natin yung paligid dito para makita nyo naman po kung ano po yung tsura. Ngayon, malalim na po yung ginawa nila dito, no? Naka ilang floor na po kaya sila yung ginawa dito sa area. Yan, pakita ko lang po sa inyo para makita nyo lang po yung paligid ng subway po na ginagawa. Dito po malapit po sa EDSA po, corner po din ng Quezon Avenue. Ibali, nandito po tayo sa Quezon Avenue Station para sa Metro Manila Subway Project po. Yung, tapos ito po yung generator na ginagamit nila. Kasi ito din po yung mga malalaking equipment na ginagamit nila. Ayan, yung mga crane po, crawling crane. Grabe, ang bilis din nila gumawa, no? Parang kailan lang, nagulat na lang ako, nakahukay na dito. Ano kayang ginamit nila pag-hukay dito? Bakit ang bilis? Dati etong area na to, tindahan po ng mga halaman etong area. Tapos ayan, pinigay na po sa pinili po. Ayan, tapos yan, dati po yung pumupunta-punta pa ako dito, ito po ay mga tindahan po ng mga halaman. Tapos ayan, nagkaroon po ng right of way para sa ating Metro Manila Subway Project. Ito na po yung nangyari, no? Grabe, medyo matagal din po para magkakaroon tayo ng ganitong project, kasi nung panahon pa ni Pangulong Marcos Sr., pangarap na po talaga niya magkaroon na mga ganitong sistema. Kaya lang syempre dahil na din po sa ating ibang mga dumaan na pangulo, hindi na po nauna yung mga project, mas inuna na po nila yung iba. Kung nai-continue lang po sana, maunlad po sana ang ating Pilipinas at malaking tulong din po sa trabaho. Yan, kaya sana yung mga susunod na mamumuno po, sana mapagpatuloy pa rin po yung mga gandang project, lalo na po sa mga tulay, para madugtong-dugtong po yung ating mga probinsya, para hindi na din po mahirapan, di ba, sa pagdi-deliver po ng mga goods, di ba, para makamura din po. Yan.
Yan sa mga tropa kids, ito po muna yung update natin dito sa Metro Manila Subway Project para po sa Quezon Avenue Station po, na ang laki na po ng pagbabago dito sa ginagawang project dito sa Quezon Avenue po. Ayan. Kaya baka siguro sabihin natin baka mga 2027 okay na po to, no? Kompleto na siguro yung project dito. Yan, so ito muna yung update natin mga guys. Maraming salamat po. Ito po ulit si JR Doria TV, nag-update sa project dito sa yan. So mga tropa guys, ito po ulit si JR Doria TV, nag-update po dito sa Metro Manila Subway Project. Yan, samahan niyo po ulit ako sa iba pa pong infrastructure project na nangyayari dito sa Metro Manila. Yan, hanggang sa muli nating pag-update po ulit sa iba-ibang lugar dito sa Metro Manila. Maraming salamat po. God bless, God bless. Yan, pagpalain po kayo na may kapal. Thank you po sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV. Ingat-ingat po kayo parati. Salamat po.